Target ng National Amnesty Commission na mas lalo pang paramihin ang bilang ng mga dating rebelde na nagbabalik loob sa pamahalaan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Mahigit 2,000 aplikasyon ang natanggap ng National Amnesty Commission mula sa mga dating rebelde na nagnanais magbagong buhay. Ayon kay NAC Commissioner Jamar Culayan, karamihan sa mga aplikasyon ay nagmula sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa Mindanao. Mayroon din mga aplikasyon mula sa mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasalukuyang pinag-aaralan ng NAC ang mga aplikasyon upang makagawa ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagkakaloob ng amnestiya. We are reviewing about 69 recommendations coming from the different local amnesty boards. So in due time, we will submit it to the Office of the President. Layunin ng NAC na madoble ang bilang ng mga aplikante lalo sa pagbubukas ng mas maraming amnesty board sa Luzon. Hinihikayat ng NAC ang mga dating rebelde na magpasa ng kanilang aplikasyon bagong itinakdang deadline sa Marso 2026. Ngayong araw, ipinagdiriwang ng NAC ang kauna-unahang anibersaryo mula ng pinagtibay ng Senado ang Presidential Proclamation No. 404 Series of 2023, isang mahalagang hakbang na naglalayong magkaloob ng amnestiya sa mga dating rebelde. Bilang pagpapakita ng suporta, lumagdang ilang mga opisyal sa Wall of Commitment para sa amnesty program ng pamahalaan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.